781 hanggang 800. Mahal na mahal niya si Stacy kaya hindi niya kinaya ang ideya na kunin ang Elegante Group. Ang gusto lang niya ay protektahan ang Elegante Group para hindi ito mahulog sa maling kamay. Nang mabawi ng mga yang ang kanilang kayamanan, handa siyang ibenta muli ang kumpanya kay Stacy. Ito lang ang kaya niyang gawin para kay Stacy sa ganitong oras. John, nabaliw ka na ba? Ang paggawa nito ay walang pakinabang para sa iyo at sa katunayan, maaaring makapinsala sa iyo. Nanlaki ang mata ni Ella sa gulat ng malaglag ang panga niya. Hindi niya naisip kahit na sa kanyang pinakamaligaw na panaginip, nagugustuhin ni John na bilhin ang Elegante Group para lang matulungan si Stacy na makayanan ang mahirap na oras na ito ng kanyang buhay. Hindi ako baliw. Ibinibigay ko lang ang lahat para hindi ako mag-iwan ng pagsisisi. Ngumiti si John. Well, okay lang. Sinulyapan siya ni Ella na may kakaibang ekspresyon habang nagsimulang humagulgol. Si Stacy ang pinakamatalik at tanging kaibigan niya, at ginagawa ni John ang lahat ng ito para sa kapakanan ni Stacy. Dahil si John ang nagtatanong sa kanya, hinding-hindi siya tatanggihan ni Ella, pero aminin niyan hindi niya maiwasang mas lalo pang magselos kay Stacy ngayon, lalo na kung gaano kadaling nakuha ni Stacy ang buong puso ni John. Pagkatapos ng tanghalian, umalis sina John at Ella sa restaurant at nagpatuloy sa kani-kanilang mga araw. Sa tulong ni Ella, hindi man lang nag-alala si John dahil alam niyang aalagaan ni Ella ang lahat. Gayunpaman, mukhang masyadong maaga siyang nagsalita. Sa susunod na umaga. Ring! Si John ay nagtatrabaho sa kanyang opisina nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Napatingin siya sa screen at nakita niyang si Ella iyon. Hello, Ella. Bakit mo ako tinatawagan? Naayos mo na ba ang lahat para sa akin? Nakangiting tanong ni John. Hindi niya maiwasang mamangha sa pagiging mahusay ni Ella kung isa sa alang-alang kung gaano siya kabilas na kagawa ng mga bagay-bagay. Hindi. John, may nangyaring masama. Nakatanggap lang ako ng balita na nakahanap si Erwin ng ibang buyer bago ako, at ang kabilang partido ay nagbayad na ng deposito. Sa mismong oras na ito, tinatalakay ni Erwin ang kontrata sa kanila sa isang hotel, na para bang pinirmahan nila ang kontrata, "It will be too late." Gulat na sabi ni Ella. Dahil naging abala si Stacy sa pag-aalaga kay Albert nitong mga nakaraang araw, ibinigay na niya ang lahat tungkol sa buyout ng kumpanya kina Ella at Erwin. Hindi akalain ni Ella na makakahanap si Erwin ng bibili ng ganoon kabilis, hindi pa banggitin kung gaano kabilis ang kabilang partido. Dahil nabayaran na nila ang deposito, isang hakbang na lang siya. Ano? Napatalon si John sa kanyang kinauupuan. Ang 650 milyon ay hindi isang maliit na bilang, at si Erwin ay hindi maaaring makahanap ng isang mamimili ng ganoon kabilis. Ang balitang ito ay labis na ikinagulat din ni John. Ella, hintayin mo ako sa Elegante Group Headquarters. Pupunta ako ngayon, at kakausapin natin si Erwin. Matapos ibaba ang telepono, nagmamadaling umalis si John sa kumpanya, sumakay sa kanyang motorsiklo, at mabilis na tumakbo patungo sa Elegante Group. Sa loob ng marangyang booth ng isang 5-star hotel, kinatawa ni Erwin ang Elegante Group sa isang pulong kasama ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nasa gilid ng dalawang mabangis na mukhang bodyguard, na parehong nasa mid-30s. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa masamang hangarin, at madaling masabi ng isa na sila ay parehong bihasang martial artist. Mr. Maber, ito po ang kontrata para sa buyout ng Elegante Group. Mangyaring basahin ito. Kung walang mali, maaari nating pirmahan ang kontrata dito at ngayon. 782. Inilagay ni Erwin ang isang kopya ng kontrata sa harap ng medyo may edad na lalaki. Sige. Tumango si Mr. Maber at binasa ang kontrata, saka hindi napigil ang sumimangot. Vice President Mercer, ayon sa accounting team ng aking kumpanya, ang iyong kumpanya ay nagkakahalaga lamang ng higit sa 570 milyon, ngunit ibinebenta mo ito sa 650 milyon. Hindi ka masyadong matako. Mr. Maber, balak ni Pangulong Yang na ibenta ang Elegante Group sa halagang 650 milyong dolyar. Isang awkward na ubo ang pinakawala ni Erwin. Well, iyon ang gusto niya,
ngunit gusto kong malaman ang kanyang pinakamababang rate. Tanong ni Mr. Maber na parang lawi na nakatitig kay Erwin. Sinabi sa akin ni President Yang na huwag bababa sa $630 million, nag-aalangan na sabi ni Erwin. Sobra pa rin ang $610 million. Bakit hindi mo tawagan si Pangulong Yang at tanungin siya kung handa siyang tumira sa $610 milyong? Tanong ni Mr. Maber. Mr. Maber, alam mo ang potensyal na Elegante Group para sa hinaharap. Kung hindi dahil sa katotohanang lubhang kailangan ng mga kabataan ang pera ngayon, hindi man lang ibebenta ni Pangulong Yang ang kumpanya. Daily new chapters upload only on alanins.com. Kung gusto mong ibaba ang presyo sa 610 million, baka ayaw na niyang magbenta, sabi ni Erwin. Hindi ako sang-ayon. Vice Presidente Mercer, sigurado ako na maaari mong kumbansihin si Pangulong Yang na tanggapin ito. Kung matutulungan mo si Mr. Lo na mailigtas ang $40 milyong, babayaran kita, sa ngalan niya, ng $7 milyong bilang gantimpala. Nakangiting sabi ni Mr. Maber. Ang Mr. Lo na sinasabi niya ay walang iba kundi si Jacob Lo. Ang dahilan kung bakit ibinebenta pa ni Stacy ang Elegante Group sa unang lugar ay dahil sa mga banta ni Daisy, at sa dami ng potensyal na Elegante Group na ipinapakita, natural na hindi papalampasin ni na Daisy at Harold ang pagkakataong ito. Ibinigay na ito ni Harold kay Jacob, ngunit dahil si Jacob, tulad ni John, ay ayaw ipaalam sa sinuman na may kinalaman siya dito, baka malaman ni Stacy ang tungkol dito at mabaigo ang kanilang mga plano. Kaya naman, lihim na hinanap ni Jacob si Erwin at sinubukang suhulan ito. Si Mr. Maber ay isang puppet lang na ginagamit ni Jacob para pag-usapan ang terms and conditions ng kontrata kay Erwin. Ang tunay na utak sa likod nito ay si Jacob at ang iba pang mga Los. $7 milyong. Bumilis ang tibok ng puso ni Erwin. Ang kanyang buong pamilya ay nagkakahalaga ng halos 14 milyon, at kalahati ng pera na iyon ay pag-aari ng kanyang lolo. Sa makatuwid, ang $7 milyong ay isang malaking halaga para sa kanya, at nahirapan siyang labanan ang alok na ito. Tama iyan. Ito ay paraan lamang ni Mr. Lo ng pasasalamat sa iyo. Kung aayusin mo ito at makakasama mo si Mr. Lo, malaki ang pakinabang nito sa hinaharap. Dagdag ni Mr. Maber. Sige. Tatawagan ko si Pangulong Yang sa sandaling ito. Agad namang pumayag si Erwin. Ngayong nagkakaproblema ang mga Yang at malapit nang mabili ang Elegante Group, hindi alam ni Erwin kung ano ang mangyayari sa kanyang trabaho, at kailangan niyang umasa kay Jacob para sa kapakanan ng kanyang karera sa hinaharap. Ang pagsisiwalat ng rate ni Stacy at pagtulong kay Jacob na makipag-ayos sa presyo ng pagbebenta hanggang $610 milyong ang kanyang paraan ng pangako ng katapatan kay Jacob. With that, kinuha ni Erwin ang phone niya at dinial ang number ni Stacy. Pagkatapos ng ilang panghihikayat na sinamahan ng katotohanan na si Stacy ay lubhang nangangailangan ng pera, si Stacy sa wakas ay nagpaubaya at pumayag na ibenta ang Elegante Group sa $610 milyong sa halip. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ni Stacy, ang kanyang pinagkakatiwalaang kasabwat, si Erwin, ay lumipat na ng panig at ngayon ay tapat na kay Jacob sa halip. Mr. Maber, pumayag na si Pangulong Yang sa iyong mga oras, at ipiprint ko ang binagong kontrata ngayon. 783. Baka sa mukha ni Erwin ang pananabik nang umalis siya dala ang kontrata. Dahil ang presyo ng pagbebenta na nakasulat sa nakaraang kontrata ay $650 milyon, kailangan niyang mag-print muli ng bago na may binagong presyo na $610 milyong. Hindi nagtagal ay bumalik si Erwin dala ang binagong kontrata. Pirmahan na ba natin ang mga papeles ngayon, Mr. Maber? Tanong niya sabay abot ng mga papel kay Mr. Maber. Oo naman. Kinuha ni Mr. Maber ang kanyang panulat at pipirmahan na sana ang mga papel nang bigla na lang umalangaw-ngaw ang isang malakas na kalabog sa silid. Sinipa na ang pinto, at pumasok sina John at Ella sa silid. Ella! John! Laking gulat ni Erwin dito kaya napatalon siya sa kanyang upuan, nag-aapoy ang kanyang mga mata sa galit. Bago umalis si John sa Elegante Group, nagkaroon siya ng ilang salungatan kay John, at sa bawat pagkakataon, matatalo siya sa anumang paraan o sa iba pa. Kaya naman, determinado siyang huwag hayaang manalo si John sa pagkakataong ito.
Sino ang mga taong ito, Vice President Mercer? Nagtatakang tanong ni Mr. Maber na sinulyapan sina John at Ella. Mr. Maber, ito si Ella Summers, ang sekretarya ni Pangulong Yang. Ngayong pinaplano na ni Pangulong Yang na ibenta ang Elegante Group, ipinasa niya ang proyektong ito sa akin at kay Ella para hawakan. Para sa lalaki. Sa tabi niya, si John Walker iyon. Nagtrabaho rin siya noon para kay Pangulong Yang bilang isang sekretarya, ngunit pinabayaan siya noon pa, paliwanag ni Erwin. Nako, ang mga kasamahan mo pala, nakahinga si Mr. Maber nang malaman na parehong regular na empleyado lamang sina John at Ella at walang sinumang makapangyarihan o maimpluwensyang pumipigil sa kanya. Anong ginagawa mo dito, Ella? Tanong ni Erwin habang sinusundan ng masamang tingin si John, hindi siya pinansin. Noong nagtrabaho pa si John sa Elegante Group, nasa likod niya si Stacy kaya hindi siya nang ahas na saktan o i-cross si John nang walang tigil. Gayunpaman, ngayon, si John ay tinanggal ni Stacy, at higit pa rito, alam niya na si John ay isang ulila na wala sa kanyang pangalan, at hindi man lang nagtataglay ng formal na edukasyon. Natitiyak niyang si John ay mabubuhay pa rin sa lansangan ngayon at wala pa ring trabaho. Ang isang tulad niya ay walang kapantay kay Erwin, kaya natural, hindi niya masyadong pinapansin si John. Erwin, gusto kitang makausap tungkol sa pagbebenta ng Elegante Group, sabi ni Ella. Wala nang dapat pag-usapan. Nakahanap na ako ng bibili, at pipirmahan na natin ang kontrata. Mayabang na sabi ni Erwin na parang ipinagyayabang ang kakayahan niya. Lingid sa kanyang kaalaman, nakahanap na rin pala si Ella ng bibili. Hindi mo pa pinipirmahan. Ang galing. Nakahinga ng maluwag si Ella dito. Kung ang kontrata ay nilagdaan, ito ay magkakaroon ng mga legal na implikasyon, at ang mga bagay ay magiging mas komplikado kaysa dito, ngunit dahil hindi pa nila pinirmahan ang kontrata, mas madaling harapin ang sitwasyong nasa kamay. Vice President Mercer, magkano ang plano mong ibenta ang Elegante Group? Tanong ni Ella. $610 million, confident na sabi ni Erwin. 610 milyon lang. Si Vice President Mercer, nilinaw na ni Stacy na aabot lang siya sa 630 milyon, kaya hindi ka dapat pumayag na ibenta ang kumpanya sa halagang 610 milyon lang, di ba? Nagulat si Ella dito. Siya ay isang matalinong babae, at madaling hulaan na si Erwin ay malamang na nakakuha ng isang uri ng komisyon mula dito, kaya naman handa siyang silang deal sa murang halaga. Huwag mong sabihin yan. Natalakay ko na ito kay Pangulong Yang, at pumayag siya. Ngumisi si Erwin. Kung tutuusin, dahil binigyan na siya ni Stacy ng pag-aproba, wala nang magagawa si Ella. Vice President Mercer, huwag mong subukang gamitin si Stacy para takutin ako. Nakahanap na ako ng ibang mamimili, at handa siyang bilhin ang kumpanya sa halagang $780 milyong. 784. Kaya huwag kang pumirma sa kontrata mo. Ipaubaya mo sa akin ang iba. Sabi ni Ella sabay laway ng kamay. Ano? $780 milyong. Huwag mo akong ipatronize. Nalaglag ang panga ni Erwin dito. Ang pagbebenta ng Elegante Group. 650 lang ang presyo. $1 milyong, ngunit sinasabi ni Ella na may gustong bumili ng kumpanya sa halagang $780 milyong, magiging tulala siyang maniwala sa kanya. Hindi ako. Naayos ko na ang kinakailangang pagpoproseso na nauukol sa mga pagbabahagi at mga pondo. Ipapaliwanag ko ang lahat ng ito kay Stacy, at kung pipirmahan niya ang equity transfer agreement, matatanggap niya kaagad ang pera. Mahinahong sagot ni Ella. Hindi ko pinapayagan ito. Agad namang tumutol si Erwin. Nangako na siya ng katapatan kay Jacob at tinanggap pa niya ang alok ni Mr. Maber na bigyan siya ng $7 milyong bilang pabuya, ngunit ngayon na isang pirma na lang niya para makuha ang lahat ng ito, lumabas na si Ella para sirain ang lahat ng kanyang mga plano. Bakit hindi? Nakahanap ako ng taong handang magbayad ng higit pa kaysa sa iyong mamimili, kaya ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang tumutol dito? Hindi makapaniwala si Ella sa kanyang narinig. Natigilan si Erwin dahil dito.
Mula sa pananaw ng negosyo, talagang nag-aalok si Ella ng mas mataas na presyo, at dahil hindi pa niya pinirmahan ang opisyal na kontrata kay Mr. Maber, wala talaga siya sa posisyon na tumutol. Ang presyo na inaalok ng iyong mamimili ay napakaganda para maging totoo. Sino ang nakakaalam kung nagsisinungaling sila o hindi? Ito ay mukhang hindi maaasahan, at hindi ako papayag maliban kung nakikita ko ang pera sa harap ng aking mga mata. Sinubukan ni Erwin na tumayo. Tumigil ka na, Erwin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, binigay na sa akin ng bumibili ang pera, lahat ng $780 milyong na halaga nito, kaya paano mo pinagbibintangan na peke ang transaksyong ito? Napangisi si Ella. Masasabi niya mula sa hindi pangkaraniwang pagtatanggol na pag-uugali ni Erwin na nakatanggap siya ng malaking komisyon mula rito, kaya naman nag-aatubili siyang pabayaan ito. Ano? Paano ito mangyayari? Natigilan si Erwin dito. Hindi niya naisip kahit na sa kanyang pinakamaligaw na panaginip, na hindi lamang makakahanap si Ella ng isang mamimiling handang bumili ng elegante group sa napakagandang presyo, ngunit natanggap na niya ang pera. Matagal na niyang kilala si Ella, at alam niyang hindi ito nagsisinungaling. Nadurog ang puso ni Erwin sa realisasyong ito. Mag-isip ka ng 2 beses, Erwin. Kung patuloy mo akong pipigilan, tatawagan ko si Stacy ngayon at sasabihin ko sa kanya kung ano ang ginagawa mo. Nilabas ni Ella ang phone niya at inilapag sa harap ni Erwin, pinagbantaan siya. Ang totoo, madali niyang mareresolba ang isyong ito sa pamamagitan ng pagtawag kay Stacy sa telepono, at tiyak na gusto ni Stacy na tanggapin ang mas magandang alok. Gayunpaman, sa kasamaang palad, determinado si John na manatiling nakatago at ayaw na malaman ni Stacy ang tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa lahat ng ito. Kung hindi, tatawagan na sana ni Ella si Stacy ngayon at hindi na kailangan pang pumunta para lang pigilan si Erwin sa pagpirma ng kontrata kay Mr. Maber. Ay, nawala ang kulay sa mukha ni Erwin habang sinulyapan niya ng makahulugang sulyap si Mr. Maber. Naintindihan naman ni Mr. Maber at agad na kinuha ang kanyang panulat. Hanggat nilagdaan nila ang kontrata, ang alinmang partido ay kailangang magbayad ng 30% ng presyo ng pagbebenta bilang kabayaran para sa paglabag sa kontrata, at walang anumang punto sa pagsisikap ni Ella na pigilan pa sila, kahit na ang bumibili ay handang mag-alok $780 milyong. How dare you try to play things baluktot? Ngumisi si John, humakbang pasulong, at inalis ang 2 kontrata kay Mr. Maber. Anong ginagawa mo, John? Ibalik mo yan sa amin. Nagdilim ang ekspresyon ni Erwin habang inabot niya ang kontrata. Walang pag-aalinlangan na hinampas siya ni John, at si Erwin, na hindi kailanman naging kapareha ni John, ay gumuho sa lupa dahil sa impact. 785. Hoy, ikaw twat! Mas mabuting ibalik mo iyon kaagad, kung hindi. Sa sobrang galit ni Mr. Maber dito ay hinampas niya ang mesa at tumayo. O ano? Ipakita mo sa akin kung anong meron ka. Ngumisi si John at sinulyapan si Mr. Maber. Hoy, ikaw ang nagtanong. Galit na galit si Mr. Maber at agad na napalingon sa 2 gwardya sa likod niya. Parusahan siya para dito, at huwag mag-atubiling ibigay ang lahat ng mayroon ka, baliin ang kanyang mga braso kung kailangan mo, hanggat makuha mo ang kontrata. Opo, Ginoo. Humakbang ang 2 gwardya. Nang makita ito, dali-daling bumangon si Erwin at, naalala ang mga nagawa ni John noong sila ay nagtutulungan, mabilis niya ipinaalala, Mr. Maber, ang taong ito ay marunong ng martial arts, at maaari siyang kumuha ng ilang bantay ng sabay-sabay. Mangyaring sabihin sa iyong mga bantay na mag-ingat. Ayos lang yan, wala lang ito. Huwag kang mag-alala, Vice President Mercer, itong 2 ang martial artist na ipinadala sa akin ni Master, at kahit gaano pa kahusay ang tuwat na ito, hindi siya makakapareha sa kanilang 2. Ngumisi si Mr. Maber. Nasaksihan na niya ang kanilang labanan noon at sa gayon ay tiwala siya sa kanilang mga kakayahan. Ganoon ba? Aba, ang galing. Natuwa naman si Erwin dito. Daily New Chapters upload only on alanis.com. Ang kanyang lolo ay humawak ng ilang menor de edad na bahagi sa Young Group, at sa gayon siya ay palaging malapit sa Youngs.
Dahil ang mga yang ay isang pamilya ng martial arts, marami na siyang narinig na mga kwento mula sa kanila at sa makatuwid ay alam niya na ang mga ordinaryong tao ay walang kapantay para sa mga sinanay na martial artist. Dahil ang dalawang gwardya na ito ay mga martial artist na ipinadala ni Jacob upang protektahan sila, maaari nilang talunin si John ng kasing dali ng ABC. Pakiusap tulungan mo akong talunin ang tuwat na ito minsan at para sa lahat, para malaman niyang hindi na niya ako tatalikuran sa hinaharap. Single ni Erwin. Sok, bata pa lang siya. Hindi na natin siya kailangang isama. Dexter, ako na ang bahala dito. Magagawa ko siyang talunin ng kasing dali ng paghampas ng langaw, at hindi mo na kailangang manggulo. Sabi ng nakababatang guard, nanunuya. Sige, Warren. Tatayo ako kung sakaling kailangan mo ng tulong. Napangiti si Dexter habang umaatres sa isang tabi, naka-cross arm sa harap ng kanyang dibdib. Maliwanag, minamaliit nilang dalawa si John batay sa kanyang edad. Pwede ka muna, punk. Ang daliri ko lang ang gagamitin ko para ipaglaban ka, at kung kaya mo akong kunin, magpapakita ako ng awa. At palayain ka. Sabi ni Warren, kinulot ang hintuturo kay John sa paraang, halika rito. Oh, well. Malugod kong tatanggapin ang iyong alok. Humalaklak si John habang nakataas ang hintuturo at itinutok ito sa dibdib ni Warren. Punk ka! Isang kislap ng mali siya ang sumilay sa mga mata ni Warren. Ginagamit ni John ang kanyang hintuturo laban sa kanya pagkatapos niyang ideklara na gagamitin lang niya ang kanyang, maliwanag na sinusubukan siya ni John na pukawin at hiyain. Isang malamig na ngisi ang kumalat sa mukha ni Dexter habang nakatingin sa gilid. Wala man lang siyang maramdamang enerhiya mula sa katawan ni John at nahulaan niya na marahil ito ay isang ordinaryong tao lamang. Si Warren naman ay nasa intermediate innate state na, at madali niyang mapilayan si John sa isang daliri lang. Sok! Hindi niya alam kung ano ang pinasok niya. Sina Erwin at Mr. Maber ay parehong nanunuya din dito. Ang daliri ni John ay balingkinitan at mahina, samantalang si Warren ay matalim na itinuro sa kanya. Malinaw, sa obserbasyon pa lang, kung sino ang magwawagi sa laban na ito. 786. Hindi na kailangang maging isang rocket scientist para malaman na si John ay hindi katugma kay Warren. Kumalabog. Nakipag-ugnayan ang daliri ni John kay Warren, at sa isang malakas na kaluskos, naputol ang daliri ni Warren sa kalahati. Ang espiritual na enerhiyang tumutulo mula sa daliri ni John ay agad na napunit ang tunay na enerhiya ni Warren, na humampas sa kanyang dibdib na may puwersang nagpalipad sa kanya. Napaatras ang buong katawan ni Warren, at sa isang malakas na kalabog, noontog siya sa pader sa likod niya at napaluhod sa lupa. Paano ito mangyayari? Sina Erwin, Mr. Maber, at Dexter ay nakatingin kay John na may pagtataka. Ni minsan ay hindi naisip ni John na ang tila mabagal at mahinang pag-atake ni John ay mabali ang daliri ni Warren at masasaktan siya ng husto. Kung hindi nila ito nasaksihan ng sarili nilang mga mata, hinding-hindi sila maniniwalang totoo ito. Si Dexter ang pinaka-nagulat sa kanilang lahat. Alam niya ang lawak ng kapangyarihan ni Warren, at hindi niya naramdaman anumang tunay na enerhiya sa John sa lahat, kaya sa lahat ng oras ay nasa ilalim siya ng impresyon na si John ay isang ordinaryong tao lamang. Sa makatuwid, hindi niya maintindihan kung paano nagawang talunin ni John si Warren. Ito ay hindi kapanipaniwala. How is this possible? Bumalatay sa mukha ni Warren ang hindi makapaniwalang tingin habang sinusubukang pigilan ang matinding sakit ng kanyang nabasag na digit. Siya ay nasa intermediate innate state na, at ang katotohanan na natalo siya ni John ng napakadali. Na malamang nasa peak advanced state na siya. Sa wakas ay napagtanto ni Warren kung gaano niya kalubha ang pagmamaliit sa kanyang kalaban. Okay ka lang, Warren. Mabilis na hukbang si Dexter para tulungan siya matapos na makawala sa kanyang pagkatulala. Ayos lang ako, inalis ni Warren ang sarili sa lupa, ang kanyang mukha ay mapaatla at walang kahit isang bakas ng mga naruroon, ilang minuto lamang ang nakalipas. Kay abangan. Dexter, ang lalaking ito ay malamang na isang martial artist na nagpractice ng alternatibong sining, hindi lang iyon, ngunit malamang na naabot na niya ang peak innate state. Mabilis na sabi ni Warren.
Wala siyang naramdamang enerhiyang gumagalaw sa loob ni John sa kanilang maikling pagtatagpo ngayon, at mayroon lamang dalawang paliwanag para dito, na maaaring mas malakas si John kaysa sa kanya at posibleng nakamit na niya ang peak innate state o na siya ay isang practitioner ng ibang martial art form na hindi nila alam. Gayunpaman, dahil si John ay nasa maagang 20s pa lamang, hindi inisip ni Warren na malamang ang una, at sa gayon ay mas hilig na maniwala na ang huli ay totoo, na kung paanong nagawa ni John na talunin siya ng ganoon kadali. Isang alternatibong martial artist sa peak innate state. Hindi pa naririnig iyon, ngunit malalaman ko. Madilim ang ekspresyon ni Dexter habang humahakbang patungo kay John. Sa babala ni Warren, siya rin ay nagsimulang maghinala na si John ay nag-practice ng isang uri ng martial arts na banyaga sa kanila. Sa paghusga mula sa edad ni John, malamang na hindi siya nasa itaas ng peak innate state. Ito ay hindi makatotohanan sa lahat. Dexter, nabali ng punk na ito ang daliri ko at nasugatan ako ng husto. Kailangan mo akong ipaghiganti. Bumungis-ngis si Warren sa nagngangalit na mga ngipin. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong doble ang babayaran niya sa pananakit mo sa iyo. Deklare ni Dexter. Mas makapangyarihan siya kaysa kay Warren at natamo na niya ang advanced innate state. Isa rin siyang practitioner ng internal power, at kung si John ay nagsasanay ng external powers, hindi siya magiging katapat ni Dexter kahit na sila ay nasa parehong antas. Ito ay dahil ang pagsasanay sa panloob na kapangyarihan ay naging mas malakas kaysa sa mga kapantay na gumagamit ng panlabas na kapangyarihan. Kaya naman, tiwala si Dexter na kaya niyang magwagi. Hindi gaanong kumbinsido sina Erwin at Mr. Maber. Warren, sigurado ka bang matatalo siya ni Dexter? Takot na tanong nila. 787. Ngayong nasaksihan na nila ang tunay na lawak ng kapangyarihan ni John, nagsimula silang makaramdam ng takot sa kahihinatnan ni Dexter. Huwag kang mag-alala, natalo ako dahil minamaliit ko ang tank punk, ngunit mas malakas si Dexter kaysa sa akin, at madali para sa kanya na talunin siya. Confident na deklara ni Warren. Ang sarap pakinggan. Nakahinga ng maluwag sina Erwin at Mr. Mercer nang mawala ang bigat sa kanilang mga balikat. Wala sa kanilang dalawa ang nag-practice ng martial arts, kaya hindi nila alam ang nangyayari, pero dahil confident si Warren na eksperto dito na mananalo si Dexter, maniniwala sila sa kanya. Isang kislap ng pag-asa ang nag-alab sa loob nila matapos marinig ang mga deklarasyon ni Warren. Hindi na sila pinansin ni John at sa halip ay lumingon kay Dexter. May death wish ka rin ba? Huwag kang masyadong mapuno sa sarili mo, punk ka. Paano kung isa kang practitioner ng external power sa peak advanced state? Ipapakita ko sa iyo kung sino ang amo ngayon. Napaungol si Dexter habang umaagos ang enerhiyang ibinubugas sa kanya. Ikaw. Ipakita mo sa akin kung anong meron ka. Ngumisi si John. Kunin mo ito, ikaw na punk. Nagalit si Dexter sa pang-aalipuste ni John at agad na nagpadala ng isang alon ng totoong enerhiya sa isang suntok, na agad na nawala sa maraming ulap ng enerhiya na lumundag patungo kay John sa bilis ng liwanag. Ang mga practitioner ng external powers ay mas malakas at may mas mahusay na opensa, samantalang ang mga practitioner ng internal powers ay mas mahusay sa pagtatanggol at may mas malikhaing pag-atake. Ang totoo, ang maraming suntok ni Dexter ay isang paraan para takutin si John na umatras at hindi man lang siya nakilala sa totoong labanan. Kung hindi mapigilan ni John ang kanyang mga pag-atake, ang alinman sa mga enerhiyang iyon ay magiging isang tunay na suntok na maaaring magpatomba sa kanya kaagad. Nakakamangha. Ang punk na iyon ay patay na karne. Parehong napabuntong hininga sina Erwin at Mr. Maber nang makita nila ito, na baka sa mga mukha nila ang tuwa. Kahit na hindi sila nag-practice ng martial arts, masasabi nilang pareho na gumamit si Dexter ng isang malakas na pag-atake, at kahit anong pilit ni John na umiwas, hindi siya makakapagtago. Siyempre, ang panlabas na kapangyarihan ay hindi katugma sa panloob na kapangyarihan. Napangiti si Warren na parang nagtatagumpay. Nai-imagine na niya si Dexter na ipaghihiganti siya. Ingat, John, tili ni Ella habang namumutla ang mukha. Kahit alam niyang magaling na mandirigma si John, hindi pa niya ito nakitang gumamit ng ganoon kalakas na pag-atake, at mas nakakatakot ito kaysa sa inaakala niya. Nag-aalala siya na hindi niya ito maiiwasan.
Sok! Ang pakitang tao. Ngumisi si John ngunit hindi man lang sinubukang iwasan ang atake ni Dexter. Sa halip, lumingon siya sa paligid at nagpadala ng isang alon ng malakas na espiritual na enerhiya na dumaan sa daan ni Dexter. Kumalabog. Ang enerhiya ay tila tumagos mismo sa pamamagitan ni Dexter at dumapo ng husto sa gitna ng kanyang dibdib, na nagpalipad sa kanya na parang nawawalang saranggola sa himpapawid habang iniluwa niya ang isang subo ng matingkad na pulang dugo. Sa isang malakas na kalabog, lumapag siya sa mesa sa gitna ng silid, at, nang hindi makayanan ang bigat, ang mesa ay naputol sa kalahati. Ano? Si Erwin, Mr. Maber, at Warren ay lubos na natulala dito. Ang kanilang mga mata ay kasing laki ng mga platito, at ang kanilang mga ngiti ay nagyelo sa kanilang mga mukha. Hindi man lang nakipag-ugnayan si Dexter kay John, at ilang metro ang layo nila sa isa't isa, isang simpleng pag-swipe lang, nagawa ni John na mapalipad si Dexter sa buong kwarto. Kasama. Kung ang kapangyarihan ni Dexter ay lampas na sa imahinasyon ng sinuman, maiisip lamang ng isa si John bilang nagtataglay ng mutant powers. 788. Labis silang natigilan sa tanawing nasa harapan nila. Tila tumahimik ang buong kwarto. John, iyon? Nakakamangha. Si Ella ang unang nakawala sa kanyang pagkatulala. Ang kanyang buong mukha ay matingkad na pula sa punanik, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Ilang beses na niyang nasaksihan ang pakikipag-away ni John sa ibang tao, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong gumamit ng napakalakas. Tila siya ay higit na kakilakilabot kaysa sa naisip niya. Higit sa lahat, palagi niyang gusto ang malalakas at matipunong mga lalaki na tulad nito, at si John ay, sa ilang mga pagkakataon, iniligtas siya mula sa panganib. Ito ay tumama sa loob niya, at naramdaman niya ang sarili niyang mas lalo pang nahuhulog sa lalaking ito. Ano iyon? Taliwa sa saya ni Ella, gayunpaman, si Erwin at Mr. Maber ay parehong namumutla sa takot habang nagsisimula silang manginig. Pareho silang nabigla sa ipinakitang kapangyarihan ni John, at halos nabasa pa ni Erwin ang sarili. Bago umalis si John sa elegante group, maraming beses na siyang nagdulot ng gulo para kay John, at maaaring parusahan siya ni John na kasing dali ng pagpisil ng langgam. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto ni Erwin kung gaano siya katanga para tawirin si John ng maraming beses. Isang himala na nagawa pa niyang makalabas ng buhay. Ano, sino ka? Hindi makapaniwalang nakatingin sina Dexter at Warren kay John. Kahit na hindi nila alam kung ano ang ginamit ni John laban sa kanila, masasabi nila na ang kapangyarihan ni John ay higit na nalampasan ang advanced innate state, at posibleng naabot na rin ang kaharian ng Supreme Masters. Gayunpaman, ni isa sa kanila ay hindi pa siya nakilala noon, at dahil nabanggit ni Erwin na nagtatrabaho si John noon. Bilang Presidential Secretary sa Elegante Group, pareho nilang inakala na siya ay isang ordinaryong tao. Lingid sa kanilang kaalaman, ang lalaking nakatayo sa harapan nila ay walang iba kundi ang presidente ng St. Ion Group. Hindi man lang pinansin ni John si Dexter at Warren, at sa halip ay bumaling ng matalim na tingin kay Erwin. Lumapit siya sa kanya at sinabing, Erwin, oras na para ayusin natin ang mga hindi pagkakaunawaan natin. Ayusin anong mga pagkakaiba? Nanginginig ang mga paa ni Erwin habang umuurong ng kaunti. Ano sa tingin mo? Nilinaw na ni Ella na may gustong bumili ng kumpanya sa halagang $780 milyong, gayunpaman, sakam ka sa pagkuha ng komisyon kaya pinilit mong ibenta ang kumpanya sa halagang $610 milyon. Gaano kakete ko? May kumikinang na mali siya sa mga mata ni John. Siya, tulad ni Ella, ay naisip na ginagawa ito ni Erwin para sa pera. Kahit na nakipaghiwalay na siya kay Stacy, siya ang mahal niya sa buhay noon pa man, at hindi siya makapaniwala na handa si Erwin na pabayaan si Stacy na mawalan ng napakaraming pera para lang sa kanyang makasariling pakinabang. Maiisip lamang ng isa ang kanyang galit. Madali niyang makalimutan kung paano siya tretuhin ni Erwin noong araw, ngunit walang paraan na maupo siya at payagan si Erwin na samantalahin si Stacy ng ganito. I didn't. You? Please get away from me? Bumigay ang mga paa ni Erwin sa ilalim niya, at lumuhad siya sa lupa sa isang bantan. Sakam kang baboy. Tutulungan ko si Stacy na parusahan ka kaagad.
Angal ni John habang nakataas ang paa at sinipa ng malakas sa dibdib si Erwin. Hindi, sa huling posibleng sandali, biglang may pumasok na ideya sa isipan ni Erwin, at mabilis siyang umutol, binabalaan kita, John. Nangako ako ng katapatan kay Mr. Lowe, at kung maglalakas loob kang lapitan ako kahit isang daliri, babalikan kanya para dito. 789. Mr. Lowe. Sinong sinasabi mo? Huminto si John, at nanigas ang kanyang binti sa hangin. Sino pa kaya ang kausap ko? Siyempre si Jacob Lowe ang tinutukoy ko, anak ng Northern King. Mabilis na kumapit si Erwin sa kanyang huling pag-asa. Ang Lowes ay isa sa mga pinakamaimpluwensyang puwersa sa lungsod, at si Jacob ay ang direktang inapo ng Lowe bloodline. Kahit na si John ay isang master martial artist, ang Lowes ay kilala sa panganganak at pag-aalaga ng makapangyarihang mga mandirigma. Sa likod ni Jacob, gaano man kalakas si John, sigurado si Erwin na hindi siya mangangahas na saktan siya. Hindi ako makapaniwala na siya iyon. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkagulat, humagalpak ng tawa si John. Ilang beses na siyang nag-cross ang landas kasama si Jacob, at ni minsan ay hindi nakaalis si Jacob nang hindi nasaktan. Hindi siya makapaniwala na tinangka ni Erwin na gamitin si Jacob para takutin siya. Gayunpaman, sa pag-iisip, napagtanto ni John na may mali. Kinakatawan ni Erwin si Stacy sa business meeting na ito kasama si Mr. Maber, kaya ano ang kinalaman nito kay Jacob? Si Jacob kaya ang utak sa likod ng transaksyong ito sa negosyo. Parang may naintindihan si John. Ang dalawang gwardya ay katangi-tangi, ang isa ay nakamit ang intermediate innate state, samantalang ang isa ay nasa advanced innate state. Hindi sila gaanong naiiba sa apat na tigre, at ang tanging paliwanag ay kabilang sila sa isa sa mga pangunahing pamilya, na tanging may kakayahang mag-alaga ng gayong mga talento. Kaya naman, posibleng si Jacob ang utak sa pagbili ni Mr. Maber ng Elegante Group. Anong mali? Takot ka ba? Nang makitang tumahimik si John, naisip ni Erwin na nabigla siya sa pangalan ni Jacob at hindi niya napigil ang mapatawa. Natatakot. Bakit ako matatakot kay Jacob Lowe? Ngumisi si John sa kabinigyan ng malakas na sipa si Erwin sa dibdib niya. Snap! Madugong sigaw ang pinakawalan ni Erwin nang mabali ang 3 o 4 na tadyang niya sa sipa ni John. Pagkatapos, bigla siyang umubo at nagluwa ng ilang subo ng dugo. John Walker? Ikaw? Maghintay ka lang? Si Mr. Lowe ang gustong bilhin ang Elegante Group, at hindi mo lang sinabotahe ang kanyang mga plano, nasaktan mo pa ako. Sigurado akong babalikan ka ni Mr. Lowe para dito. Single ni Erwin. Siya. Anong biro? Erwin, bakit hindi kita bigyan ng pagkakataon na tawagan si Jacob dito, at tingnan natin kung babalikan niya ako para dito o hindi? Ngumisi si John. Ngayong si Erwin na mismo ang umamin na si Jacob ang gustong bumili ng Elegante Group, napatunayan nito ang hinala ni John na si Mr. Maber ay isang sangla lamang na nagtatrabaho para kay Jacob. Noong una, naisip niya na ang pagpipilit ni Erwin na ibenta ang Elegante Group sa halagang $610 milyong ay dahil lamang sa kanyang kasakiman sa mabigat na komisyon, ngunit ngayon, tila mas komplikado ang mga bagay kaysa sa una niyang naisip. Walang sinasabi kung bakit sinusubukan ni Jacob na bilhin ng lihim ang Elegante Group. Sige, sabi mo eh. Huwag mong pagsisihan ito. Tuwang-tuwa si Erwin sa narinig. Pagkatapos, nagpatuloy sila ni Mr. Maber sa pagdial sa numero ni Jacob at ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Binalaan pa ni Warren at Dexter si Jacob na ang kanilang kalaban ay isang master na nakamit na ang kaharian ng Supreme Masters, at pinaalalahanan siyang magdala ng ilan pang master martial artist. Pagkatapos tumawag, tila mas panatag ang loob nila at tumingin kay John na may mga tinging hinamak. 790 po. Si Erwin, na alam niyang si John ay isa lamang walang pera na ulila na walang anuman sa kanyang pangalan at malayo sa yaman at kapangyarihan ni Jacob, ay lalo pang nanunuya sa kanya. Kung patuloy silang binubuli ni John na talikuran ang kanilang transaksyon sa negosyo, wala silang magagawa, at kahit si Pangulong Yang ay hindi siya mapipigilan, ngunit ngayon, nagmatigas si John at nagpumilit na dalhin ang laban na ito kay Jacob. Sa kapangyarihan at impluwensya ni Jacob, ang pagkatalo kay John ay magiging kasing dali ng paghampas ng langaw.
Natuwa si Erwin dito at nagsimula pang ang isipin kung paano niya parurusahan at pahihirapan si John sa harapan ni Jacob para maghiganti. Si Ella naman ay mataimtim. Nabaliw ka na ba, John? Ang Lowe's ay isa sa 6 na pangunahing puwersa sa lungsod, ngunit sinabi mo sa kanila na tawagan si Jacob Lowe. Sinusubukan mo bang patayin ang sarili mo? Tanong niya sa kawalan ng pag-asa, kumapit sa kanya. Alam niya ang background ni John, kahit na siya ay isang bihasang martial artist at isang talentadong negosyante, siya ay nagmula pa rin sa wala, at hindi niya akalain na siya ay magtagumpay laban sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod batay lamang sa ang kanyang pakikipaglaban mag-isa. Ito ay hindi makatotohanan sa lahat. Huwag kang mag-alala, Ella. Kakayanin ko ito, at magiging maayos din ako. Tinapik ni John ang braso niya at binigyan siya ng nakakapanatag na ngiti. Alam niya na ang mga Lowe ay hindi mga taong dapat niyang guluhin kung ito si Harold Lowe, hindi siya mangangahas na gawin iyon, ngunit ito ay si Jacob ang kanilang pinag-uusapan. Madali niyang kunin si Jacob. Ikaw. Gitling. Nagalit si Ella dito. Hindi niya maintindihan kung paano magiging ganoon ka-confident si John. Nahulaan niya na si John ay nagsisimula ng maging mayabang sa kanyang mga kapangyarihan, o marahil ay labis niyang pinahahalagahan ang kanyang sarili dahil sa kanyang kawalang muwang at kawalan ng kamalayan sa malaking larawan. Huwag kang masyadong magtiwala, John. Hindi mo alam ito, ngunit ang Lowe's ay may maraming mapagkukunan, kapwa sa pananalapi at kapangyarihan, at sila ay mas nakakatakot na mga tao kaysa sa iyong iniisip. Pakinggan mo ako, at umalis na tayo kaagad. Nag-aalalang sabi niya. Pagkatapos, hinailan niya ang braso nito, balak siyang kaladkarin bago dumating si Jacob. Daily new chapters upload only on alenins.com. Kung hindi sila umalis noon, walang masasabi kung ano ang mangyayari. Ella, hindi naman ako masyadong confident. Sigurado akong may lihim na motibo si Jacob sa pagnanais na bilhin ng lihim ang Elegante Group, at hindi ko siya hahayaang umalis nang hindi alam ang katotohanan. Umiling si John. Nagawa na niya pagalingin si Albert sa kanyang matigas na sakit, ngunit ilang araw lamang ang nakalipas, si Albert ay muling nagkasakit ng wala sa oras at walang babala. Dahil sa mga pangyayari, nagsimula na si John na maghinala ng foul play, ngunit ngayon, matapos matuklasan ang pagkakasangkot ni Jacob sa pagbili ng kumpanya, hindi niya maiwasang madama na lahat ito ay bahagi ng isang bagay na mas masama. Ginagawa mo na naman ito para kay Stacy, na wala ang kulay sa mukha ni Ella. Akala niya ay sobra-sobra ang pagpapahalaga ni John sa kanyang sarili, ngunit ngayon, sa wakas ay napagtanto niya na inilalagay ni John ang kanyang sarili sa panganib para makarating sa ilalim nito, para kay Stacy. Sake. Ang lalaking mahal niya ay napaka-head over heels para sa kanyang matalik na kaibigan na handa itong gawin ang lahat para sa kanya. Ang realisasyong ito ay tumama sa puso ni Ella. Sige, dahil mapilit ka, maghihintay ako dito kasama ka. 771. Napabuntong hininga si Ella. In love siya kay John at dahil hindi niya kayang iwan ito, tumabi na lang siya sa kanya. Huwag kang mag-alala. Gaya nga ng sabi ko, ayos lang, ngumiti si John, ngunit hindi na nagdetalye pa. Lumipas ang 20 minuto at may narinig silang yabag na papalapit. Bomb! Kasunod ng nakakabinging tunog, sinipa ang pinto at pumasok si Jacob kasama ang ilang bodyguard. Mr. Lowe. Tuwang-tuwa si Erwin at ang iba pa at gumapang sila patungo kay Jacob. Sino ang nangahas na sirain ang plano natin? Sinusubukan ba nilang mamatay o ano? Marahas na umungol si Jacob. Mr. Lowe, siya ang lalaki. May hinanakit na tinuro ni na Erwin at Mr. Mayber si John. Lumingon si Jacob sa direksyon na kanilang tinuturo at nakita si Ella, bago napansin si John. Nakakatakot siya, namutla si Ella at agad na natakot sa masamang tingin sa mga mata ni Jacob. Isa lamang siyang ordinaryong sibilyan na bihirang makipag-ugnayan sa mga makapangyarihang tao, kaya si Jacob ang tanging makapangyarihang tao sa Palanan City na nakilala niya bukod kay Stacy at naramdaman niya kung gaano siya ka-impluwensya sa isang tingin lang. Nadurog ang puso niya habang nag-aalala para sa kapakanan ni John mula nang tumawid ito kay Jacob, ngunit ang sumunod na nangyari ay nayanig siya sa kaibuturan. John Walker. Bahagyang namutla si Jacob nang sa wakas ay nakita niya si John.
Ang iba pa niyang tauhan ay nagulat sa kanya na kaharap nila ang isang manlalaban na dalubhasa sa panlabas na kapangyarihan, ngunit hindi niya inaasahan na mahahanap niya si John. Hindi ko inaasahan na makikita kita muli ng ganoon kaga, Jacob. Ngumiti si John. How dare you? John, si Mr. Lowe ay higit na nakahihigit sa iyo at hindi mo siya matatawag sa kanyang pangalan. Tumalon si Erwin sa kanyang mga paa at umungol kay John. Sa likod ni Jacob, nanambalik ang kanyang pagiging saplada at kay-abangan. Tumahimik ka. Malamig na ipinikit ni Jacob ang kanyang mga mata at sinipa si Erwin pababa. Tumaas si John sa ganoong kataas na posisyon sa komunidad at kahit si Jacob ay hindi nang ahas na tawirin siya, ngunit sinusubukan pa rin ni Erwin na galitin si John. Mr. Lowe, bakit mo ako sinaktan? Bumagak si Erwin sa lupa na nakatikip sa kanyang tiyan. Idiot ka. Ano naman kung suntukin kita? Kilala mo ba kung sino ang lalaking ito? Siya ang chairman ng St. Ion Group. Napangisi si Jacob. Ano? Siya ang chairman. Paano ito posible? Natigilan, hindi makapaniwala si Erwin sa narinig. 2 buwan na ang nakalilipas, nagtatrabaho si John bilang isang sekretarya para sa direktor sa Elegante Group, ngunit nagawa niyang ibahin ang anyo ng sarili bilang chairman ng St. Ion Group sa loob ng maikling panahon. Kahit pilit na paniwalaan ni Erwin, alam niyang walang dahilan si Jacob para magsinungaling sa kanya. John, paano ka naging chairman ng St. Ion Group? Pati si Ella ay nabigla at nalilitong lumingon kay John. 772. Sinabi ko sa iyo na nakakita ako ng isang kumpanya na may kasosyo at iyon ay St. Ion Group, paliwanag ni John. Nakita ko. Sabi ni Ella. Naalala niya ang pagbanggit ni John at naisip niya na ang St. Ion Group ay isang maliit na kumpanya lamang. Gayunpaman, dahil alam ni Jacob ang tungkol sa St. Ion Group, napagtanto niya na maaaring ito ay isang sikat na kumpanya pagkatapos ng lahat at nalilito kung bakit hindi niya ito narinig sa nakaraan. Ganoon din ang naramdaman ni na Erwin at Mr. Maber. Dahil wala sa kanila ang nakarinig tungkol sa St. Ion Group, inakala nila na ito ay isang hamak na kumpanya. So, siya ang chairman ng St. Ion Group. Hindi tulad ni na Ella, Erwin at Mr. Maber, nakanganga sina Dexter at Warren. Pareho silang martial artist at narinig ang tungkol kay St. Ion. Nabigulang silang hulaan na si John ang chairman dahil sa sinabi ni Erwin sa kanila. Hanggang sa ipinaalam ni Jacob sa kanila ang tunay na pagkatao ni John ay napagtanto nila na maaaring maling tao ang kanilang natawid. Ito ay isang walang sikat na kumpanya. Ano ang big deal? Napangisi sina Erwin at Mr. Maber, hindi maintindihan kung bakit matatakot sina Dexter at Warren sa isang kumpanyang walang alam. Anong alam niyong dalawa? Ang Cynthia Group ay pinamamahalaan ng shares at maaaring wala itong lugar sa pangkalahatang ekonomiya ng Palanan City ngayon, ito ay lubhang maimpluwensya sa mga martial artist. Sabi ni Dexter at Warren. Ano? Ganoon ba kalakas ang kumpanya? Nalaglag ang panga ni Erwin at Mr. Maber. Kahit na ang St. Ion Group ay hindi kilala sa mga ordinaryong tao, ang shares ay isa sa 4 major families sa Palanan City at halos walang taong hindi nakakaalam tungkol sa kanila. Wala sa kanila ang inaasahan na ang St. Ion Group ay may kaugnayan sa shares. Siyempre. Higit sa lahat, hindi lamang ang binatang ito ay mahusay sa alchemy, siya ay napakatalino sa martial arts at kasalukuyang tinutukoy bilang ang pinakamahusay na martial artist ng kanyang henerasyon. Natatakot na sabi ni Dexter at Warren. Siya ang pinakamahusay sa kanyang henerasyon. Paano ito posible? Hindi makapaniwala sina Erwin at Mr. Maber. Alam ni Erwin na ulila si John na minsang nakipaghiwalay at pinalayas siya ng dating asawa. Noong nagtatrabaho pa si John sa Elegante Group, paulit-ulit niyang kino-frame si John at halos hindi nakatakas si John sa kapalarang matanggal sa trabaho dahil sa tiwala ni Stacy sa kanya. Gayunpaman, nagawa ni John na maging pinakamahusay na martial artist sa kanyang henerasyon at tumaas sa isang posisyon na mas mataas pa kaysa kay Jacob ilang sandali matapos na matanggal sa Elegante Group. Nakikinita na si John ay malapit nang maging isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Palanan City at si Erwin ay nayanig sa kaibuturan ng pagkaunawang ito. John, ikaw ba talaga ang pinakamahusay sa iyong henerasyon?
Hindi makapaniwalang lumingon si Ella kay John habang bumibilis ang tibok ng puso niya. 773. Hindi niya maintindihan kung paano si John, na walang kapangyarihan o pera, ay naging pinakamahusay sa kanyang henerasyon. Sa Palanan City. Ella, sinasabi lang nila. It's not real. Mahinang tumawa si John at napakamot sa ulo dahil sa kahihiyan. Palagi niyang ginusto na panatilihing mababa ang profile at hindi gusto na tinutukoy bilang pinakamahusay sa kanyang henerasyon ng iba. Ano ang natigilan lahat sina Ella, Erwin at Mr. Maber. Bagamat mapagpakumbaba si John at tumangging tanggapin ang naturang titulo, pinatunayan din nito na totoo na siya ay tinukoy bilang pinakamahusay sa kanyang henerasyon ng lahat ng mga pamilya sa Palanan City. Maraming direktang inapo mula sa iba't ibang mga angkan, ang ilan sa mga pinakamatalino na individual tulad nina Harvey at Anson at lahat sila ay may makapangyarihang mga pamilya sa kanilang likuran. Gayunpaman, si John, na walang background, ay nagawang malampasan ang iba upang maging pinakamahusay sa kanyang henerasyon. Ito ay patunay kung gaano katalino si John at lubos nitong binago ang paraan ng pagtingin nina Ella at Erwin kay John. Enough chit-chatting, John. Ang Los ay kukuha ng Elegante Group at ang lahat ng talakayan tungkol dito ay natapos na. Pipirmahan na namin ang kontrata para dito, pero sinubukan mo kaming isabotahe. Bakit? Tanong ni Jacob. Yan ang gusto kong itanong. Jacob Lowe, anong binabalak mo? Bakit mayroon kang kumuha ng Elegante Group para sa iyo? Ganti ni John. Kamusta naman ang negosyo mo? John Walker, kung hindi ako nagkakamali, nakipaghiwalay ka kay Stacy at pinalayas ka ng mga kabataan. Tinatreto kanila na parang aso at lumalapit ka pa rin sa amin para sa kanila. Gaano kaya kamura? Panunuyan ni Jacob. Ikaw. Sa pamamagitan ng relasyon ni Harold at Daisy, nakilala ni Jacob si John tulad ng likod ng kanyang kamay. Alam niyang boyfriend ni Stacy noon si John at nalaman niya ang lahat ng detalye tungkol sa relasyon ni John at ng mga Young. Dahil pinilit ni John na makisali, hindi mahirap hulaan na ginagawa lang iyon ni John dahil may nararamdaman pa rin siya para kay Stacy. Iniulat ni Mr. Maber kay Jacob na may isang mamimiling handang mag-alok ng 780 milyon para kunin ang Elegante Grupo at nakita kung paano naroroon si John sa silid na ito, napagtanto ni Jacob na malaki ang posibilidad na si John ang mamimiling iyon. Ay, nagdilim ang ekspresyon ni John, alam niyang tama si Jacob. The Youngs turned against him, pero pinilit pa rin niyang kalimutan si Stacy. Kaya kung gawin lahat ng gusto ko, Jacob. Wala kang karapatang magkomento tungkol dito. Nagtrabaho ng husto si Stacy sa loob ng maraming taon upang bumuo ng Elegante Group, at gumugol din ako ng maraming oras sa kumpanyang ito, kaya hinding-hindi ko hahayaan na magkaroon ka ng Elegante Group. Ganti ni John. Ihinto ang pagsisikap na kumilos ng matuwid. Ginagawa mo ang lahat ng ito para kay Stacy Young. Huwag masyadong matako. Boyfriend ka na ni Cynthia Shear tapos nabitin ka pa kay Stacy Young. Kapag nalaman ni Cynthia ang tungkol dito, hahabulin ka rin niya. Tingnan natin kung gaano kakaiyak kapag nawala ang suporta ng mga Shears. 774. Napuno ng selos si Jacob. Mula nang magpakasal ang kanyang ama sa mga Young sa ngalan niya napakasalan si Stacy, desidido si Stacy na tanggihan siya at napagtanto niya mahal pa rin niya si John. Napilitan lang si Stacy na sumuko kay John dahil nakita ni John si Cynthia. Si Stacy at Cynthia ay dalawa sa 4 beauties na may isang ranking sa pinakatuktok at ang isa pang ranking ay kasunod niya. Ang parehong babae ay mga diyosa na pinangarap ng lahat ng lalaki sa palanan. Si Jacob ay walang pagbubukod dito at palaging nagpapantasya na gawin ang isa sa kanila sa kanya, ngunit tila hindi sila nagkaroon ng interes sa kanya. Kaya naman, hindi niya matanggap ang katotohanang nagawa ni John na akitin at ligawan silang dalawa. Ang lalaking ito ay boyfriend ni Cynthia Shear, ang magiging apo-in-law ni Elder Shear. Hingal na hingal sina Erwin at Mr. Maber. Alam na nila sa naunang pag-uusap na ang Shears ang nagpapatakbo ng St. Ion Group, ngunit hindi nila inaasahan na magiging ganito kalapit si John sa Shears. Si Erwin, na alam ang background ni John at nakipag-date siya kay Stacy noon, ay hindi maintindihan kung paano maakit ng ganoong lalaki ang atensyon nina Stacy at Cynthia.
Paano magiging ganito kaswert ang isang lalaki? Napaisip siya. John, sabi niya boyfriend ka daw ni Cynthia. Totoo ba yan? Dahil sa gulat ay napanganga si Ella kay John. Pinigilan niya ang kanyang damdamin para kay John, alam niyang maaaring bumalik ito kay Stacy balang araw at hindi niya maaaring nakawin ang lalaki ng kanyang matalik na kaibigan. Gayunpaman, kung nililigawan ni John si Cynthia, hindi alam ni Ella kung ano ang iisipin ni Stacy, at hindi rin niya alam kung ano ang gagawin sa hinaharap. Hindi, huwag kang makinig sa kanya. Hindi ko girlfriend si Cynthia, umiling si John. Hindi man niya maitatanggi na nagsimula na siyang magkaroon ng nararamdaman para kay Cynthia, hindi niya tinanggap si Cynthia dahil in love pa rin siya kay Stacy kaya naman mali ang sinabi ni Jacob tungkol sa pagiging boyfriend niya ni Cynthia. Mabuti kung gayon. Nakahinga ng maluwag si Ella. Wala akong pakialam kung girlfriend mo si Cynthia, John. Dahil break na kayo ni Stacy, wala kang kinalaman sa mga nangyayari sa Youngs. Kung alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo, iiwasan mo ito, o pahihirapan kita para dito. Binalaan siya ni Jacob. At kung pipilitin kong makisali, ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Sabi ni John. Ang yabang. Maaaring naabot mo ang advanced supreme state sa murang edad, ngunit malayo ka sa kakayahang harapin ang low. Nagdala ako ng 2 martial artists sa Advanced Supreme State, at sapat na sila sa pag-aalaga sa iyo. Kung pipilitin mong makisali, babayaran mo ito. Sabi ni Jacob. Matapos bigyan ng babala ni na Dexter at Warren, dinala ni Jacob ang 2 martial artists sa Advanced Supreme State para sa pag-iingat, ngunit hindi inaasahan na talagang kailangan sila. 2 martial artists sa Advanced Supreme State. Nagdilim ang ekspresyon ni John. Siya ay nasa Intermediate Supreme State at kahit na isang martial artist lang ang dinala ni Jacob sa Advanced Super Salt, maaari siyang tumunog upang magprotesta. San? At tawa mismo. 775. Napansin din ni na Erwin at Mr. Maber ang madilim na ekspresyon sa mukha ni John at pareho silang nasasabik. Kalimutan ang sinasabi nila tungkol sa kanyang pagiging pinakamahusay sa kanyang henerasyon. Mukhang mas makapangyarihan si Mr. Lowe, kung tutuusin. Napaisip sila sa kanilang sarili. John, bakit hindi na natin ito itigil? Hindi namin kayang tumawid sa Lowe's. Kung gusto nila ng elegante group, hayaan mo na lang sila. Sabi ni Ella. Masasabi niyang hindi nagkaroon ng pagkakataon si John at dahil sinubukan niya ang kanyang makakaya, ayaw niyang mapatay niya ang sarili sa elegante group. Napakalakas ng mga lows na tiyak na magdusa si John at ayaw niyang maging saksi niyan. Hindi pwede. Hindi ko ito pababayaan. Sabi ko nga dati. Hindi ko hahayaan ang iba na magkaroon ng elegante group. Umiling si John na may determinasyon. Alamin ang iyong lugar. John, bibigyan kita ng huling pagkakataon bilang paggalang sa mga cheers. Lumuhad ka sa harapan ko at humingi ng tawad hanggang sa masiyahan ako. Baka pag-isipan kong buhayin ka. Mabangis na sabi ni Jacob. Siya ay kasangkot sa ilang mga salungan sa John sa nakaraan at nawala sa bawat solong oras. Napilitan siyang lumuhad kay Snow sa publiko at itinuring ni Jacob na iyon ang pinakamatinding kahihiyan na naranasan niya. Hiniling niya kay John na lumuhad at humingi ng tawad dahil gusto niyang bastyusin si John para makaganti sa ginawa sa kanya noon ni John. Natural, kahit ginawa ni John ang sinabi sa kanya, walang balak si Jacob na pabayaan si John na hindi nasaktan. Magandang ideya iyan, Jacob. Kung luluhod ka sa harapan ko ngayon, maiisip kong palayain ka. Ngumiti si John. Bakit ikaw? Napakahusay. Ikaw ang nagtanong nito. Ngumisi si Jacob at inutusan ang 2 lalaking nasa likuran niya, turuan ang batang ito ng leksyon para malaman niya ang kanyang lugar. Opo, Ginoo. Sabay na sabi ng 2 lalaki, bago humakbang. Nagdilim ang ekspresyon ni John. Dahil alam niyang malayo pa siya sa kakayahang talunin ang 2 martial artists sa Advanced Supreme State, ginalaw niya ang kanyang palso at isang dragon pilang gum-ulong pababa sa kanyang manggas at sa kanyang kamay. Pinitik niya ang kanyang daliri, ipinadala ang tableta sa kanyang bibig at nilunok iyon. Medyo malakas ang lalaking ito. Matatalo kaya siya ng 2 bodyguard.
Pinagmasdan ni na Erwin at Mr. Maber ang dalawang bodyguard na nakapaligid kay John at kahit na sigurado silang matatalo si John, nababahala pa rin sila sa mga hindi inaasahang kadahilanan dahil si John ay tinukoy bilang pinakamahusay na martial artist sa kanyang henerasyon. Huwag kang mag-alala. Kaka-rating lang ni John sa Advanced Supreme State at alam ng lahat sa lungsod na ito. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na harapin ang dalawang iyon. Confident na komento ni Dexter at Warren. Dahil mga martial artist din sila, masasabi nilang higit na superior sa lakas ang dalawang bodyguard at kailangan ng milagro para manalo si John. Mabuti, kung gayon. Nakahinga ng maluwag sina Erwin at Mr. Maber. Wala ni isa sa kanila ang mga martial artist at hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng Advanced Supreme State, ngunit si Jacob, Dexter at Warren ay mukhang tiwala sa sitwasyon. 776. Kahit na masasabi nila na si John ay tiyak na mamamatay. John, binigyan kita ng maraming pagkakataon, pero patuloy mong hinahamon ang pasensya ko. Hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataong makipag-usap sa iyo, at narito, binibigyan mo ako ng pagkakataong gawin iyon. Pagbabayaran kita sa bawat bagay na ginawa mo dito at ngayon. Ngumisi si Jacob. Babayaran mo ako. Ikaw. As if naman. Ngumisi si John bilang pang-aasar. Sa pagkonsumo ng Dragon Pill, tumaas ang kanyang power level sa Peak Supreme State na may kaunting distansya lamang mula sa Semi Overlord State. Kahit na dalawang martial artist ang kaharap niya sa Peak Supreme State, baka magkaroon pa rin siya ng pagkakataong manalo. Lahat kayo magsalita. Ralph, Rocco, baliin mo ang mga paa niya at iluhod mo siya sa harapan ko. Tingnan natin kung kaya niyang ipagpatuloy ang pagiging matigas ang ulo niya noon. Utos ni Jacob sa mga lalaking nasa likuran niya. Brat, maghanda para mamatay. Tumakbo ang dalawang lalaki patungo kay John sa bilis ng kidlat. Ang puwersa mula sa kanilang mga kamao ay tumagos sa hangin, na bumubuo ng isang malakas na hangin na umiikot sa silid. Wow! Parehong hingal sina Erwin at Mr. Maber. Ni isa sa kanila ay hindi maisip kung gaano kakilakilabot ang mga martial artist at kahit na malayo sila sa gitna ng bagyo, ramdam pa rin nila kung gaano kalakas ang mga pag-atake sa kanilang balat. Sa mismong sandaling iyon, pareho silang nakaramdam ng paghanga at tiwala. John, ingat ka. Namutla si Ella. Nakatayo siya ng mas malapit at mas natakot lang kumpara kina Erwin at Mr. Maber. Hindi siya nag-alinlangan kahit isang saglit na mapupunit si John kapag kinuha niya ang dalawang suntok na iyon. Ella, tumayo ka sa likod ko. Isang hakbang pasulong si John upang protektahan si Ella mula sa hangin, bago naglunsad ng dalawang suntok patungo sa dalawang lalaking sumusugod sa kanya. Mapanganib na ipinikit ng dalawang lalaki ang kanilang mga mata at umungal, mamatay. Pareho silang nakarating sa Advanced Supreme State matagal na ang nakalipas at higit sa karaniwan sa mga martial artist ng parehong antas, kaya sigurado sila na nagtagumpay sila kay John, na nakarating lang sa Advanced Supreme State. Gayunpaman, hindi lamang si John ay hindi nagtangkang umiwas, sinusubukan niyang harapin ang kanilang mga pag-atake ng direkta sa parehong oras. Sa kanilang pananaw, ang pagtatangka ni John ay walang iba kundi isang pagpapakamatay. Pinalakas nila ang kapangyarihan sa paligid ng kanilang mga kamao at umabant. Gaano katanga? Napangisi si Jacob nang makita ang mga galaw ni John. Si John ay nasa Advanced Supreme State lamang at kung mabilis siyang gumalaw, maaari niyang mabuhay sina Ralph at Rocco sa maikling panahon, ngunit siya ay sapat na tanga upang harapin sila ng direkta sa parehong oras. Kumpiyansa si Jacob na madidisable si John sa loob ng ilang segundo. Sirahin ang batang iyon. Ikinaway ni Erwin at Mr. Maber ang kanilang mga kamao sa hangin at napasigaw sa tuwa. Nasaksihan na nila kung gaano nakakakilabot ang kapangyarihan ni Ralph at Rocco. 777. Mamamatay si John kung tuwirang gagawin niya ang mga pag-atake. Tapos na, nadurog ang puso ni Ella habang nakapikit para maiwasang masaksihan ang eksenang nagkapira-piraso si John. Bomb! Bago ang tingin ni Jacob at ng iba pa ay nabangga ang mga kamao ni John kina Ralph at Rocco. Ang dalawang lalaki ay dumura ng dugo habang sila ay pinalipad, bago tumama sa pader sa likod nila at bumagsak sa lupa. Paano ito posible? Nalaglag ang panga ni Jacob.
Natigilan din ang iba. Walang sino man sa kanila ang umasa na sina Ralph at Rocco, sa halip na si John, ang nasa lupa. Si Jacob, na nalaman mula sa nakaraang sales drive na si John ay nakarating kamakailan sa Advanced Supreme State, ay hindi makapaniwala na dalawang martial artist sa Advanced Supreme State ay mabibigo na makatiis sa isang pag-atake mula kay John. Dexter, Warren, hindi ba sinabi ninyong dalawa na mananalo ang mga bodyguard ni Master Lo? Natigilan sina Erwin at Mr. Maber. Nagtiwala sila kina Dexter at Warren, ngunit ang kanilang pag-asa ay nasira sa harap nila. Ano? Napalunok sina Dexter at Warren sa hindi makapaniwala, hindi maintindihan kung paano matatalo ni John, isang tao sa Advanced Supreme State, pareho sina Ralph at Rocco ng ganoon kadali. Samantala, gumapang mula sa lupa sina Ralph at Rocco, tinakpan ang kanilang dibdib sa sakit. Mr. Lo, wala siya sa Advanced Supreme State. Malaki ang posibilidad na naabot niya ang Peak Supreme State. Minaliit namin siya. Ralph and Rocco realized that John was far stronger than he allowed it to show. Peak Supreme State. Hindi nakapagtataka. Pakiramdam niya ay tinamaan siya ng kidlat na tauhan si Jacob. Na si John ay kailangang nasa Peak Supreme State o mas mataas para masugitan ang parehong Ralph at Rocco sa isang suntok. John Walker? Halimaw ka ba o ano? Nasa Advanced Supreme State ka lang sa panahon ng sales drive para sa Sintayon Group at sinasabi mo sa akin na naabot mo na ang Peak Supreme State sa loob ng ilang araw. Tao ka rin ba? Nakanganga si Jacob kay John na parang nakatingin sa multo. Sapat na kahanga-hanga para kay John na maabot ang Advanced Supreme State sa murang edad, kaya hindi naisip ni Jacob na posibleng maliitin niya si John. Gayunpaman, nagkaroon ng tagumpay si John sa loob ng ilang araw at naabot niya ang Peak Supreme State. Isa itong isa sa 1,000,000 himala. Habang ang iba ay nagpupumilit sa loob ng maraming taon para sa isang pambihirang tagumpay, ito ay tila kasing dali ng pag-inom ng tubig para kay John at nadama ni Jacob na insulto ito. Ibinuka ni John ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit hindi makapagdesisyon kung ano ang sasabihin. Sa totoo lang, siya ay nasa Intermediate Supreme State lamang at pansamantalang tumaas sa Peak Supreme State sa tulong ng Dragon Pill. Gayunpaman, ang Dragon Pill ang huling paraan niya at hindi niya posibleng ipaalam ito kay Jacob. 778. Tama na, Jacob Lo. Lumapit ka sa akin kung kaya mo. Sabi ni John. Para kasing kaya ko. Galit na nag-iisip si Jacob habang pinipigilan ang pagmumura ng malakas. John, panalo ka sa pagkakataong ito. Maaari kang magkaroon ng elegante group kung gusto mo. Ako ay isang abalang tao at wala akong oras na mag-aksaya sa iyo. Pilit na ngumiti si Jacob at nag-aatubili na umalis. Dahil naabot ni John ang Peak Supreme State, wala siyang paraan upang talunin si John at ang pananatili ay magbibigay lamang kay John ng pagkakataong paglaruan siya. Hindi naman siya ganoon katanga. Umalis na. Hindi kita papayagan. Ngumisi si John, bago hamarang para harangan ang daan ni Jacob. Ano sa palagay mo ang iyong ginagawa? Sinabi ko na sa iyo na maaari kang magkaroon ng elegante group. Ano pang gusto mo? Mariing tanong ni Jacob. Ano sa tingin mo? Gusto mong baliin ang mga binti ko at iluhod ako sa harap mo, tama ba? I think it's a great idea and I'm contemplation if I should break your right leg, or your left leg muna. Ngumisi ng masama si John habang naglalakad palapit kay Jacob. How dare you? Namutla si Jacob habang pinagsisisihan niya ang paghamon kay John sa una at huhukay ng sarili niyang libingan sa proseso. Gusto mong makita kung maglakas loob akong gawin ito. Kinagat ni John ang kanyang mga buko at ngumisi. Huwag-huwag kang lalapit, takot na paatras si Jacob at sumigaw, binabalaan kita, John Walker. Maaaring makapangyarihan ka, ngunit hindi mo kayang tumawid sa lows. Kung maglakas loob kang saktan ako, papatayin ka ng tatay ko. Hindi ko alam kung papatayin ako ni Harold Lo, pero alam kong hindi kita papakawalan ng ganoon kadali. Ngumisi ng malademonyo si John habang nakapikit ang mga mata. Bakit ikaw? Si Jacob ay basang-basa sa pawis habang nakatitig sa malisyosong tingin sa mga mata ni John. Alam niya na si John ay suportado ng iba't ibang puwersa at hindi natatakot sa Northern King.
Kung hindi niya mabusog si John, baka mabali talaga ang mga paa ni John. John, huminahon ka lang saglit. Ayos lang. Hihingi ako ng tawad sa iyo. Pilit nang umiti si Jacob, biglang umikot ang kanyang ugali. Alam ni Jacob na kailangan muna niyang gumawa ng paraan para makatakas, dahil lagi siyang makakapaghiganti pagkatapos kapag nagkaroon siya ng pagkakataon, kaya nag-aatubili siyang yumuko kay John bilang paghingi ng tawad. Sino ang sinusubukan mong lokohin? Tinatawag mong paghingi ng tawad. Lumuhad ka para ipakita na talagang sinasadya mo. Ngumisi si John. Nagdilim ang ekspresyon ni Jacob. Nawala ka sa linya dito. Paano kung ako nga? Isaalang-alang na isang awa na hindi ko direktang nabali ang iyong mga binti. Sabi ni John. Ang awa sa lakas ng isang tao ay walang iba kundi ang kalupitan sa sarili. Matapos ang lahat ng hidwaan nila ni Jacob, sigurado si John na hinding-hindi sila magkakasundo at siya ang nasa awa ni Jacob, si Jacob ang magpapahirap sa kanya. 779. Kung ganoon nga, walang nakitang punto si John sa pagpapakita ng awa kay Jacob. Sa ngayon, wala siyang hukbo na makakalaban sa Northern King kaya hindi siya masyadong padalos-dalos, dahil hindi niya kayang galitin si Harold. Kung lumuhad si Jacob at humingi ng tawad, nagpa siya si John na mapapatawad niya siya. Gayunpaman, kung tumanggi si Jacob na gawin iyon, siya ay magpapatuloy na baliin ang kanyang mga binti upang turuan siya ng isang leksyon. Magaling! John Walker, sa tingin mo ba ay maaari mo akong boss sa paligid? Mangarap pa. Tumawa si Jacob at sinama ng tingin sina Ralph at Rocco. Agad na nakuha ni Ralph at Rocco ang signal at agad na kinarga si John. Isang beses ka nang natalo sa akin. Alamin ang iyong mga lugar. Ngumisi si John at muling inabot ang magkabilang braso para kontrahin ang atake ni Ralph at Rocco. Alam ni Ralph at Rocco na hindi sila kasing kapangyarihan ni John, kaya imbes na harapin si John, iniwasan nila ang pag-atake ni John habang inilalapat ang taktika ng gerilya upang mahuli si John sa maikling panahon. Samantala, tumalon si Jacob at tumakbo patungo kay Ella. John, ikaw ang nagtanong nito. Marahas na umungol si Jacob. Alam niyang kaibigan ni John si Ella at kung mahuli niya si Ella, magagamit niya ito para takutin si John na gawin ang lahat ng gusto niya at mawawala ng lakas si John para makipagtawaran. Napasigaw at namutla si Ella habang nanlamig siya sa kinatatayuan. Damn it! Nagdilim ang ekspresyon ni John. Hindi niya inaasahan na may taong inosente ang target ni Jacob at tuluyang nagalit. Inilunsad ni John ang double attack kina Ralph at Rocco bago kumuha ng ilang maliliit na kutsilyo mula sa kanyang mga bulsa. At itinapon ang mga ito sa likod niya. 3 kutsilyo ang tumusok sa hangin sa bilis ng kidlat patungo kay Jacob. Si Jacob, na hindi inaasahan na si John ay nagtataglay ng isa pang uri ng armas, ay hindi nagkaroon ng oras upang mag-react. Gayunpaman, bilang isa sa pinakamatalino na individual sa kanyang henerasyon na nakarating sa realm of a Supreme Master pagkatapos uminom ng pure energy pill, nagawa niyang lumayo, halos hindi nakatakas sa 2 sa mga kutsilyo, ngunit nataman siya ng pangatlo. Ang pangatlong kutsilyo ay tumusok sa palso ni Jacob na mabisang nagpatigil sa kanya sa pag-abot kay Ella. Sabay takbo ni John papunta kay Jacob at sinipa si Jacob sa dibdib. Si Jacob, na halos hindi maihahambing kay John sa lakas, ay agad na bumagsak sa kanyang likuran. Tinapakan ni John ang kanyang dibdib at kasunod ng malulutong na tunog ng mga buto, dumura si Jacob ng dugo, alam niyang nabali ang tadyang ni John. How dare you? 800. Hingal na hingal sina Ralph at Rocco at umungol. Nang makita ni Jacob kung gaano kaawa si John, pareho silang sumugod kay John ng buong lakas sa pagtatangkang akitin si John. Good, ngumisi si John. Dahil mabilis ang palipat-lipat ni Ralph at Rocco kanina, hindi niya sila kayang talunin pansamantala, kaya tamang-tama na ang dalawa ay papunta sa kanya upang iligtas si Jacob. Mabilis na lumingon si John at inilunsad ang double attack kina Ralph at Rocco. Bomb! Hindi na napigilan ni Ralph at Rocco ang kapangyarihan ni John at umatras sa pag-asang maprotektahan ang sarili mula sa puwersang bumubulusok mula sa katawan ni John.
Gayunpaman, ang lakas ng double attack ay nagradiated patungo sa kanila ng sunod-sunod na alon at kahit na nagawa nilang palayasin ang unang alon, pareho silang pinalipad sa harap ng pangalawang alon at bumagsak sa lupa, ganap na hindi makagalaw. Ella, okay ka lang? Bumaling si John kay Ella na may pag-aalala. I'm fine. Tinapik ni Ella ang kanyang sarili sa dibdib bilang kaluwagan at naalimpungatan siya nang makita niya ang pag-aalala sa mga mata ni John. Simula nang makilala niya si John, marami na silang pinagdaanan na magkasama at palaging sasagipin siya ni John para protektahan siya sa kapahamakan sa bawat pagkakataon. She would always feel safe sa tuwing kasama niya ito at nalalasing siya sa pakiramdam na iyon. Sa isang saglit, lubos niyang hinahangad na makasama niya si John magpakailanman, ngunit walang pag-asa na mangyayari ito. Jacob Lowe, kasuklam-suklam kang hamak. How dare you attack an inosenteng sibilyan? Kung gusto mong mamatay, gagawin ko. Bumaba ang tingin ni John kay Jacob at itinaas ang kanyang paa para itutok ang mga tuhod ni Jacob, balak na sirain ng tuluyan ang mga binti ni Jacob. Tumigil ka. Sa takot, natarante si Jacob at nagmakaawa, John, nagkamali ako. Kaya kong lumuhad at humingi ng tawad. Mangyaring maawa at iligtas mo ako. Huli na. Pinaikit ni John ang kanyang mga mata at tumahimik sandali bago kumilos para tapakan ang mga binti ni Jacob. Muli. John, tumigil ka. Okay lang ako, kaya hayaan mo na lang. Hinawakan ni Ella si John sa braso at umiling. Alam niya na gusto ni John na humingi ng hustisya para sa kanya, ngunit ang Lowe's ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Kung talagang sisirain ni John ang mga binti ni Jacob, haharapin niya ang galit ng mga Lowe's. Pero, nag-alinlangan si John. Sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan at suporta ng mga shares at iba pa, hindi siya natakot sa Lowe's kahit nabaliin niya ang mga binti ni Jacob. Gayunpaman, nag-aalala siya tungkol sa pagkaladkad ni Ella sa hidwaan. Siya ay kanyang kaibigan, pagkatapos ng lahat, at kapag napagtanto ng mga Lowe na wala silang magagawa sa kanya, maaari nilang ilabas ang kanilang galit kay Ella sa halip. Nang makita kung paano nag-aalangan si John, sinamantala ni Jacob ang pagkakataong magmakaawa. John, alam ko na ngayon kung gaano ako naging mali. Pakiusap maawa ka na lang sa akin sa huling pagkakataon. Ngumisi si John. Isipin mo ang iyong sarili na maswerte. Forget what they doing, keep on doing that.